Mga kabahagi, November 11, 1918, nang mapagtibay po ang makasaysayang armistice o tigil putukan na nagpahinto sa unang digmaang pandaigdig. Ang armistice ay napagtibay sa Le Francfort malapit po sa Compiègne sa France na tinuldukan ng mga labanan sa kalupaan, himpapawid at mga karagatan. Alas 5 na madaling araw nang ito ay mapagkasunduan at saka naglabas ng kautusan si Marshal Foch na dapat hinto na ang hostilities simula alas 11 ng umaga, 11 a.m. Gayunman, ilang minuto pa bago nalagdaan ang kasunduang pangkapayapaan na ikinasawi ng milyong-milyong tao noon, may ilang sundalo pa ang humabol sa kamatayan. Isa na dito si Augustin Trebuchet na isang runner ng 415th Infantry Regiment. 10:45 ng umaga sa mismong araw na ipatutupad ng armistice, nasa kalagitnaan siya ng Sedan at Charleville-Mézières nang mabaril po ng sniper. Naatasan siya na maghatid ng mensahe sa mga kawal na nasa front line upang ipaalam sa kanila na maghahain po ng mainit na sabaw o soup para sa lahat eksaktong alas 11:30 ng umaga bilang selebrasyon sa ceasefire o tigil putukan. Minalas din po si Private George Lawrence Price. Si Price ay bahagi ng tropa na napag-utusang i-control ang bayan ng Havre. Gayunman sila po ay pinagbabaril ng kalaban gamit po ang machine gun. Nang makukob nila at sunugin ang bahay na pinagmumulan ng putok, ay tuluyan itong inabandona ng kalabang puwersa. Sa kasamang palad, habang nag-iinspeksyon ang unit ni Price sa naturang lugar, nabaril siya ng sniper 10:58 ng umaga. 2 minuto bago po ang eksaktong pagpapatupad ng armistice. At siya po ay napahamak. Umabol din sa libingan si Sergeant Henry Gunter sa araw mismo ng pagpapairal ng ceasefire. Ang kanyang squad ay naatasang sirain ng roadblock o harang na nababantayan ng sangkaterbang machine guns ng kalaban sa bayan ng Chaumont-Devant-Damvillers. Sa paghahangad po na magkaroon ng medalya bilang kawal, mag-isang pinasok ni Gunter ang lugar kahit pa binalaan siya at pinahihinto ng German forces. Pinagbabaril niya ang grupo ng German hanggang siya naman po ang gantihan at mabaril at saka napatay eksaktong 10:59, 1 minuto po bago ang alas 11 at doon nga po ay nang ipatupad ang armistice na dapat sana ay pare-pareho silang masaya, subalit meron pang mga humabol sa libingan.